Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at itago lamang natin sa pangalang Casey. Bueno, basahin na natin ang liham ni Casey. Dear Kuya Peles, isa din po ako sa mga masugid din yung taga-subaybay sa inyong programa. Lumiham din ako, Kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Ako nga po pala si Casey, 22 taong gulang at isa pa po akong dalaga hanggang ngayon. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Papasok na ba kayo sa trabaho, Itay? Ay, oo anak. Ay, siya nga pala. Ang inay mo. Umalis po eh. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Ganun ba? Sige. Pagdating niya mamaya, pakisabi na pumasok na ako sa trabaho, ha? Opo, Itay. Sasabihin ko po. Sige, at ako'y aalis na, anak. Itay, yung pinabibili ko Asan na? Ay, naku, mabuti naman pinaalala mo sa akin, anak. Ayaan mo to, ibibili kita. Pag-uwi ko mamaya, dala ko na yon. Pero anak, baka hindi naman bago yung mabibili ko ng computers para sa'yo. Okay lang ba? Okay lang po yan, Itay. Mahal kasi pag bago. Ang importante, may magamit ako. Sige. Pag-uwi ko mamayang gabi, dala ko na yung computer mo. Maraming salamat po, Itay. Oo, basta ikaw, walang problema, anak. Talagang mahal na mahal ako, Itay? Naku, itong anak ko talaga, oo, napakalambing. Siyempre naman po, Itay. Mahal na mahal yata kita. Sige, alis na ako at ikaw nang bahala dito. Baka malit pa ako sa trabaho, sige po, Itay. Mag-ingat po kayo. Bye! Inay, saan po kayo galing? Hinahanap kayo ni Itay kaaalis lang. Ganun ba, anak? Hindi ko na siya inabutan. May pabibili sana ako sa kanya Hindi bale na hindi naman importante Alam niyo, Inay, ibibili daw ako ng computer ni Itay, pero second hand lang daw. Pero okay na yun. Di, mabuti kung ganun, anak. Di ba matagal mo nang sinasabi yan? Kahit hindi bago, ang importante may magagamit ka ba? Hindi ba? Opo, Inay. Maswerte po ako sa kanya, no? Kahit hindi niya ako tunay na anak, ginagawa niya ang lahat para sa akin. Kahit hindi ko siya tunay na ama. Wala na akong masasabi sa kanya, anak. Mabait ang Itay mo. Isa siya sa responsabling ama para sa atin. Ay, Inay, sino po ba ang tunay kong ama, ha? Anak, hindi mo na dapat pang malaman pa. Ano pang hinahanap mo sa Itay mo maganda naman ang ipinapakita niya sa'yo. Kaya hindi mo na dapat malaman kung sino ang tunay mong ama. Tricycle na huminto sa tapat ng bahay. Baka si Itay na yan. Matignan nga. Sino po sila? At ano po ang kailangan nila? Ikaw ba si Luisa? Ako nga po. Ay,
computer itong dala ko eh. Pinabibigyan ng tatay mo. Oh. Maraming salamat ha. Pero, nasan si Itay? Nandun po siya sa site namin. May pinapagawa si engineer. Baka mamaya pa rin ng uwi nun. Sige, at ibabalik ko na itong tricycle niya doon. Sige ha. Maraming salamat sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Boyet. Kasama niya sa trabaho. Sige, Boyet. Pakisabi kay Itay. Salamat. Sige, makakarating sa kanya. Ang ibig mong sabihin wala pa dito sa bahay ang Itay mo. Wala pa po, Inay. Ang sabi kasi ng kasama nila sa trabaho na naghatid ng computer dito, kausap pa daw niya yung amo niya, baka mamaya pa sila uuwi. Ganun ba? Ay nako, siguradong gagabihin na yun ng uwi. Baka mag-inuman pa sila doon Hayaan niyo na lang sila, Inay. Paminsan-minsan lang naman Sa bagay, nagpapaalam naman siya kapag hindi siya makakauwi ng maaga. Alam niyo, Inay, masayang-masaya ko dahil may computer na ako. Biruin niyo, ibinili ako ng Itay ko. Talagang mahal na mahal ka ng Itay mo, anak. Oo nga po, Inay Wala na akong masasabi kay Itay. Sana naman po, Inay, ipakilala niyo naman ako sa tunay kong ama balang araw. Anak, hindi na kailangan. Ano pa ba ang hinahanap mo kay Itay mo? Lahat ginagawa niya para sa'yo. Sorry po, Inay. Sorry po. Anak, pasado 9:00 na ng gabi, pero wala pang Itay mo. Tawagan mo na kaya sa cellphone niya. Sige po, Inay. Tatawagan ko na sa cellphone. Ikaw pala, Kuya Dan. Bakit ho? May importante po akong sasabihin. Ano yun, Kuya Dan? May masamang nangyari sa Itay mo. Anong nangyari kay Itay ko, Kuya Dan? Na-aksidente siya. Ano? Sinabi mo, Dan? Si Kuya Dong, na-aksidente po sila at patay na po sila. Ano? Sa kasamaang palad, kuya, ay namatay po sa aksidente ng aking ama na mahal ako at itinuring ko na siyang parang tunay na tatay ko. Masakit para sa amin ang inayang nangyaring yun. Wala na kaming masasabi sa kanya, kuya, dahil napakabuti ng tao para sa amin. Sobrang nalungkot kami sa nangyari. At hindi ko sukat akalain na mangyayari ito, Kuya. Masakit para sa amin ni Kisses ang nangyari ito. Nakikiramay ako sa iyo, Sabita. Bakit ka naririto, Ramon? Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Casey. Wala pa siyang alam tungkol sa tunay niyang ama. Ngayon at patay na si Dong. Baka pwede mo na akong ipakilala sa kanya bilang tunay niyang ama. Hindi ko alam.
kung nararapat pa bang sabihin ko sa kanya ang lahat tungkol sa atin. Bakit hindi, Salome? Matagal na rin akong balo. Kaya wala na sigurong dahilan para itago pa natin ang totoo sa kanya. Pagkatapos ng libing ni Dong Ramon, bumalik ka dito. At mag-uusap tayo. Pag-usapan natin ang tungkol kay Casey, na anak natin. Sige, igagalang ko ang desisyon mo. At sana ay maayos natin ang tungkol sa ating tatlo ng ating anak. Sige Ramon, magkakaasa ka. Gusto ko na rin na maayos ang lahat para mapanatag na ang loob ng ating anak. Maraming salamat, Salome. Maraming salamat. Inay, ngayon na nailibing na si Itay, pwede ba akong magtanong sa inyo? Ano yun, anak? Noong gabi ng lamay ni Itay, sino po ba yung matanda na matagal ninyong kausap? At parang seryoso ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Sino po ba siya, Inay? Anak, nakita mo pala kami. Opo, Inay. At ang tagal niyong nag-usap na dalawa. Siguro, anak, ay panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Ho? Anong katotohanan ang sinasabi niyo, Inay? Yung nakita mong kausap kong matanda nung lamay ng Itay mo ay ang tunay mong ama. Inay? Oo, anak. Siya ang tunay mong ama. Si Ramon. Ano? Kasi anak, nasasabi ako sa iyo, anak, ang tagal kong nangulila sa iyo. Hindi po ba may pamilya na kayo? Noong may nangyari sa amin ng inay mo. Oo, may asawa ko noon. Dahil kasambahin namin noon ang inay mo. Nanilpihan siya sa amin ng pamilya ko. Ngayon ay wala na ang asawa ko. Patay na siya. At ang mga anak ko naman ay puro may pamilya na rin sila. At ako lang nandito. Nag-iisa ako. Kaya nag-usap kami ng inay mo na kukunin ko na kayo para buo na ang ating pamilya. At babaguhin natin ang pangalan mo. Kung kinakailangan na magbayad ako sa abogado, gagawin ko yun para maging legal kitang anak. Gagawin niyo yun para sa akin? Oo, anak. Para kung sakaling wala na ako, may magmamana ng mga maiiwan kong ari-arian. At kayo yun ng inay mo. Hindi ko po alam ang isasagot ko sa inyo. Anak, matanda na ako. Gusto kong makasama kayo habang malakas pa ako. Bakit po hindi niyo kausapin si Inay tungkol dito? Nag-usap na kami. At ikaw lang iniintay namin na magdesisyon. Kung papayag ka na kukunin ko na kayo. At doon na tayo sa bahay maninirahan. Anak, anong napag-usapan ninyo ng papa mo? Mayaman palang Itay ko, Inay. At naging kasambahay kayo pala sa kanila. Oo, anak. Alam mo naman, wala akong pinag-aralan. Wala akong mapasukan na trabaho. At may sakit noon ang lola mo. Ako lang ang tanging inaasahan sa bahay namin. Kaya namasukan akong kasambahay sa papa mo at hanggang sa may nangyari sa amin. At ikaw ang naging bunga ng kapusukan namin. Inay, ang inaalala ko, baka makialam ang mga anak niya kapag kinuha niya tayo. Guguluhin pa ang buhay natin. Ano bang sabi sa'yo ng papa mo? Isusunod daw niya ang apelyido ko sa kanya
para maging legal daw niya akong anak. Ayun naman pala eh. Pumayag ka na, anak. Tutal, wala naman dito ang mga anak niya. Nasa ibang bansa sila. At doon na sila naninirahan. Ewan ko po, inay. Anak, maganda ang sinasabi ng papa mo. Dahil para na rin yun sa kinabukasan mo. Inay, ang ikinababahala ko po ay ang tunay nilang pamilya. Baka kapag nabalitaan na may kapatid pala sila sa iba, guguluhin tayo. At yun ang ayaw na ayaw kong mangyari, inay. Luisa! Dalawang beses, kuya, na bumalik ang aking ama para kausapin ako. Pinipilit nila kong pumayag na doon na kami tumira sa bahay ng aking ama. Desidido po sila, kuya, na kunin nila kami ng inay. Kaya lang, nagdadalawang isip pa ako hanggang ngayon, kuya, kung papayag ako o hindi. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Casey. Alam mo, Casey, medyo naguguluhan ka pa siguro dahil sa mga pangyayari na kamakailan lamang inalaman mong tunay mong pagkatao. Nang buong akala mo patay na yung ama. At nalaman mo ngayon, buhay pa pala siya. At may kaya sa buhay. Dahil mula sa paglaki mo ay hindi mo nakilala ang tunay mong ama. Nabong akala mo, patay na siya at wala namang nababanggit sa iyong nanay mo. Na ito pala, matanda na ang tatay mo. Kasi napakaganda ng inaalok sa iyo ng ama mo. At ipinaniwalag nila sa iyo o pinaliwanag ng tatay mo sa iyo na pwede kanyang kunin. Dahil may mga pamilya na pala yung anak niya sa ulo niyang asawa na patay na. Siguro wala na ring problema kung sakaling pagbibigyan mo siya. Total, ama mo naman siya. Hindi naman siguro kasalanan ng nanay mo yan na naging anak ka. Dahil lang anak ka sa labas. Ngayon, magandang pagkakataon na yan. Tingnan mo naman yung sinabi sa'yo. May mga ari-arian pa. Kanino niya pamamana? May mga kaya na rin sa buhay ang kanyang mga anak na may pamilya. Ikaw na lang ang problema ngayon. Kung papayag ka, alam mo naman na may edad na siya. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kasi, malay mo isang araw, mawala rin dito sa mundong tatay mo. Kaya ibig sabihin, sinisigurado lang niya na talagang ikaw ang magmamana yung mga iiwan niyang ari-arian. Kasi, magandang opportunity tayo na dumating sa buhay mo. Pati yung lalay mo, payag na. Kaya sa palagay ko, wala nang dahilan para hindi ka pumayag sa gusto mangyari ng tunay mong ama. Ayaw mo niyan, makakaahon na kayo sa kahirapan. Nakilala mo na rin siya na siya pala ang tunay mong ama. Kulang na lang yung
maisunod yung pangalan mo sa kanya. Yun ang lamang yung kulang. Yun ang pakiusap niya. Pumayag ka na para matapos na yung pinangangamba mo. At isipang pinag-aalala mo, baka guluhin kayo ng pamilya niya. Narinig mo naman siguro. Yung sabi niya, paliwanag niya sa'yo. Wala nang problema. Dahil hindi na siguro maghahabol ang mga yun. At kung malaman man nila na may kapatid sila sa labas, siguro baka yung iba kasi kapag nanalaman nga dyan, natutuwa pa. Malay mo. Matuwa pa sila kung may kapatid sila sa labas. At makita nila na maganda din pala ang buhay. At yun ang gusto ng iyong ama. Yung umangat kayo sa buhay. At mangyayari lamang yun kung papayag ka sa gusto niyang mangyari. Bueno, iyan na lamang ang mapapayo ko sa iyo, Casey. At naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.